Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 3,000 pasahero stranded sa Pantalan dahil sa bagyong Christine. PCG naka-heightened alert sa nalalapit na undas. Dating Pangulong Duterte di nakadalo sa pagdinig sa Kamara ngayong araw. Kooperasyon sa investigasyon sa drug war, aasahan. Department of Justice pinag-aaralan ang posibleng paglabag ng pahayag ni VP Sara sa pamilyang Marcos. Bucor nagsagawa ng job fair para sa mga nakalayang PDLs ng Muntinlupa. PCG, nasagip ang 2 lalaki mula sa tumaob na bangka sa Basilan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa pinakahuling tala, nasa mahigit 3,000 na ang bilang ng mga stranded na pasahero sa mga daungan ng barko sa ilang rehiyon sa Luzon at Visayas. Ito ay dahil sa nararanasang sama ng panahon na dulot ng bagyong Christine. Partikular na rito ang mga pasahero na nasa Timog Katagalugan, Hilagang Kanlurang Luzon, Bicol at Silangang Visayas. Nasa 26 naman na sasakyang pandagat ang suspendido pansamantala ang operasyon. Samantala, may handog na libreng sakay para sa vulnerable sectors na bibisita sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay sa Manila North at South Cemetery ngayong Undas. Inanunsyo ito ni Manila Mayor Hanny Lacuna kung saan ang libreng sakay ay para sa mga person with disabilities, buntis at senior citizens mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, November 1 at 2. Naka-standby rin ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office sakaling magkaroon ng health emergency at kailanganin ng ambulansya. Kaugnay na balita, sasailalim sa heightened alert ang Philippine Coast Guard mula katapusan ng Oktubre hanggang ika-5 ng Nobyembre bilang paghahanda sa undas. Bahagi nito ang pagpapaigting ng seguridad at kaligtasan ng mga pasaherong uuwi ng kani-kanilang probinsya ngayong undas. Kaakibat nito ang pagtatalaga ng Department of Transportation Malasakit Help Desk, K9 units, medical teams, rescuers at lifeguards sa lahat ng daungan sa buong bansa. Ipinag-utos naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagtitiyak sa sapat na supply ng mga food pack at tulong na handog ng kagawaran sa mga lugar na maapektuhan ng Tropical Storm Christine. Ang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Matapos makapasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang tropical storm na Christine, ay agad na naghahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa magiging tulong nito para sa mga maapektuhan. Inanunsyo na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nasa alert status na ang Disaster Response Management Group o DRMG para tiyakin na mayroong stockpile ng mga family food packs o FFPs ang ipapamahagi sa mga lokal na pamahalaan. Humingi rin ito ng tulong sa Philippine Air Force o PAF at Philippine Navy para sa mabilis na pamamahagi ng mga non-food items sa Batanes. Patuloy din umano ang pakikipag-ugnayan nito sa Office of Civil Defense o OCD para bigyang prioridad ang probinsya ng Batanes sa pagpapadala ng FFPs. Mayroon din namang isasagawa na pagpupulong ang DRMG at mga regional director ng DSWD Field Office para pag-usapan ang magiging pagtugon ng kagawaran sa kalamidad o sakuna. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Mas lumakas pa bilang tropical storm si Christine na kasalukuyang nananalasa sa Virac, Catanduanes. Posibleng umabot sa kategoryang severe tropical storm bukas si Christine at inaasahang maglalandfall sa Isabela.
Nakataas pa rin ang tropical wind signal number 1, ngunit mas marami na itong naaapektuhan. Partikular na rito ang silangan at gitnang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, katimugang bahagi ng Nueva Vizcaya, Aurora, silangang bahagi ng Rizal, Laguna, Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Susunod sa News Force. AFP kinumpirma ang pagtangkang paghingi ng kadete sa relo ni PBBM. Pinagsamang pagdinig ng Kongreso isinusulong para sa investigasyon sa drug war ng nakaraang administrasyon. Dating Pangulong Duterte hindi nakadalo sa pagdinig sa Kamara ngayong araw. Kooperasyon sa investigasyon sa drug war aasahan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasabatas ng karagdagang 21 regional trial courts, 2 municipal trial courts at 3 metropolitan trial courts. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga batas na lumilikha ng mga bagong Regional Trial Courts o RTCs at iba pang mababang hukuman sa buong bansa nitong nagdaang linggo. Ang mga sumusunod na korte ay mula sa mga sumusunod na saligang batas. Una na rito ang Republic Act o RA number 12029 o ang creating 2 additional RTC branches sa ika-4 na judicial region sa Silang Cavite. Ang pangalawang batas naman na nilagdaan ay ang RA 12030 o ang creating 3 additional branches of the Metropolitan Trial Court o METC sa National Capital Region Judicial Region sa Parañaque City. Sunod naman ay ang RA 12031 o creating 2 additional RTC branches sa ikalawang judicial region sa Cabagan, Isabela. RA 12032 creating 3 additional RTC branches sa ika-10 judicial region sa San Jose, Dinagat Islands at 2 karagdagang METC branches sa mga munisipalidad ng San Jose at Basilisa. RA 12033 o creating an additional RTC branch sa ika-8 judicial region sa Baybay, Leyte. RA 12034 o creating 6 additional RTC branches sa ika-9 na judicial region sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay. RA 12035 o creating 3 additional RTC branches sa ika-10 judicial region sa Valencia, Bukidnon. At ang RA 12036 o creating 4 additional RTC branches sa ika-8 judicial region sa Tacloban City, Leyte. Ang pagpupondo para sa pagpapatupad ng mga bagong batas na ito ay isasama sa taunang General Appropriations Act. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Hindi nakadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Kamara ngayong araw ukol sa drug war. Ngunit pagtitiyak niya, asahan ang kooperasyon niya sa investigasyon ng issue sa mga susunod na mga pagdinig. Para sa detalye, narito ang ulat. Absent ngayong araw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging pagpapatuloy ng investigasyon sa Kamara ukol sa drug war ng nakaraang administrasyon. Sa isang liham na ipinadala ng abogado ni Duterte, ipinaliwanag dito ang dahilan ng kanyang hindi pagdalo. Bukod umano sa biglaang imbitasyon ng Quad Committee, kinakailangang ding magpahinga ni Duterte dahil kagagaling lamang umano sa mga dinaluhang engagements. Dala na rin umano ito ng katandaan ng dating Pangulo. Ngunit sa kabila nito, pinayag naman sa sulat na aasahan ang kooperasyon ni Duterte sa naturang investigasyon. Posible umanong makadalo si Duterte makalampas ang araw ng Undas. Samantala, itinanggi naman ni Duterte ang aligasyong may reward system
ang kanyang naging kampanya laban sa iligal na droga. Ayon sa kanya, tanging pagkain lamang at pagbati ang kanyang pabuya para sa mga pulis na nagsagawa ng matagumpay na misyon. Matatanda ang isiniwalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma na umaabot umano sa 1 milyong pisong halaga ang nagiging pabuya ng administrasyon sa mga pulis sa bawat pagpatay sa war on drugs operations. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Mismong ang AFP ang kumumpirma na totoo ang nangyaring paghingi ng kadete sa relo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang nasabing kadete mahaharap umano sa kaparusahan. Narito ang ulat. Naging usap-usapan ang graduation ceremony na ito ng Philippine Military Academy. Nangyari ito ngayong taon lamang noong May 18. Ang araw na ito ang pinaniniwalaang tinutukoy ni Vice President Sara Duterte na insidente ng paghingi ng isang kadete sa relo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito umano na pagtanto ni VP Sara na toxic na ang kanilang relasyon dahil tinanggihan ni Pangulong Marcos ang hiling ng naturang kadete. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, totoo ang kwento ni VP Sara. Kinumpirma ng AFP ang insidenteng ito na aniya hindi pangkaraniwan o hindi katanggap-tanggap ang aksyon ng nasabing kadete. Hindi umano nito sinasalamin ang kultura at gawin ng isang kadete. Dahil dito ay pinatawan ng parusa ang kadete na paglilinaw ng AFP, hindi naman siya madedismiss. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, isinusulong ngayon ang Joint Congressional Inquiry o ang pagsasama ng Kamara at Senado sa isang pagdinig para sa investigasyon ng drug war ng nakaraang administrasyon. Ito ang mungkahi ni Quad Committee Chairman Ace Barbers. Ayon sa kanya, mas magiging komprehensibo at malawak ang investigasyon kung isang pagdinig na lang ang gagawin. Mas mapapabilis din umano nito ang pagsasagawa ng batas kaugnay ng naturang issue. Ayon sa Department of Justice o DOJ, posibleng maharap sa legal consequence si Vice President Sara Duterte kaugnay ng pahayag niya sa labi ni dating Pangulong Ferdinand R. Marcos Sr. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang naging pahayag ni VP Sara ay paglalapastangan umano sa alaala ng dating Pangulo. Mayroon din umanong mga moral principle na nalabag si VP Sara, kaya naman pinag-aaralan na umano ito ng Justice Department. Matatanda ang nagbanta si VP Sara na uhukayin ang labi ng dating Pangulo at itatapon sa West Philippine Sea. Libreng cremation sa mga labi at muling pagbubukas ng Tugatog Cemetery burial site sa Malabon. Yan ang kamakailang inanunsyo ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval sa publiko. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Inanunsyo nitong kamakailan ng Malabon City Local Government Unit ang libreng cremation sa Tugatog Public Cemetery. Bukod dito ay bubuksan na rin ang burial site sa public cemetery bago sumapit ang ikaunang araw ng Nobyembre na pansamantalang isinara noong taong 2021 dahil sa renovation. Ang anunsyong ito ay ayon kay Malabon City Mayor Jenny Sandoval kung saan anya walang babayaran ang mga kaanak ng yumao para sa cremation at kinakailangan lamang na makipag-ugnayan sa pamahalaang lungsod. Pagtitiyak din ni Sandoval na magiging ligtas, malinis at kaaya-aya ang lugar upang maayos na makapagdasal ang mga taga-Malabon sa kanilang mga mahal sa buhay na nakahimlay sa naturang sementeryo. Ang libreng cremation package ay nagtataglay ng urn, bulaklak, kandila, pagdadala ng mga labi sa crematorium at iba pang bayad sa sementeryo. Nauna rito na mahagi ang LGU ng consent forms sa mga pamilyang gustong maka-avail ng libreng cremation ng mga labi ng kanilang mga yumaong kaanak sa sementeryo. Nagbigay din ng opsyon sa ibang pamilya kung saan kasama rin dito ang paglipat ng mga buto sa ossuary ng public cemetery o sa iba pang mga sementeryo o columbaria habang ang redevelopment ng Tugatog Cemetery ay nagpapatuloy.
Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod naman sa paggunita ng undas ngayong taon, inanunsyo ng MMDA na pansamantalang isasarado ang ilang kalsada sa Navotas kung saan matatagpuan ang Immaculate Garden Memorial Park, Navotas City Cemetery at Navotas Catholic Cemetery. Simula alas 12 ng umaga katapusan ng Oktubre hanggang alas 12 ng tanghali ng ikalawa ng Nobyembre, isasarado ang bahagi ng Gov. A. Pascual Street, corner A. Ignacio Street hanggang A. Santiago Street. Ang lahat ng mga sasakyang papasok at lalabas ng Navotas ay maaaring dumaan ng M. Naval Street papuntang C4 Road. Matagumpay na namang muli ang operasyon ng SAIC laban sa mga kolorum na sasakyan. Makibalita tayo kay Daniza Lopez. Sa ikinasang operasyon ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC na panguhuli sa mga kolorum na sasakyan ay nahuli nito ang 24 na bus. Ito ay nag-umpisa noong nakaraang linggo sa ruta ng Makapagal at Pasay kung saan na-impound ang mga bus dahil sa iligal na operasyon ng pamamasada. 24 na milyong piso multa ang ipinataw dito at agad na dinala sa impounding area ng Land Transportation Office o LTO sa Quezon City. Ayon kay OIC Head Special Operations Group Rayson De La Torre, mapanganib ang dala ng mga kolorum na sasakyan sa kaligtasan at seguridad ng bawat pasahero dahil kulang umano ito sa permit at insurance. Nananatili naman ang operasyon kontra kolorum ng SAIC kasama ng Philippine Coast Guard o PCG sa direktiba ni DOTR Secretary Jaime Bautista at SAIC Vice Chairman Jose Lim IV. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Test run para sa 8 eco-friendly QCity bus isinagawa na. Bucor nagsagawa ng job fair para sa mga nakalayang PDLs ng Muntinlupa. BOC nagbabala ukol sa naglipa ng peking Facebook account ng ahensya. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagsagawa na ng test run at inspeksyon ang pamahalang lungsod ng Quezon para sa mga electric QCity bus sa kahabaan ng North Avenue at EDSA papuntang Muñoz. Ito ay dahil 8 EQCity bus ang idadagdag sa mahigit 70 bus na umiikot sa buong lungsod na naghahandog ng libreng transportasyon sa mga residente ng lungsod. Ang mga eco-friendly bus na ito ay mayroong 41 seating capacity at wheelchair ramps para sa mga PWD kung saan malaki rin ang maitutulong nito para mapabuti ang kalidad ng hangin sa lungsod. Nagabiso naman ang NLEX Corporation sa pansamantalang lane closure sa ilang bahagi ng NLEX dahil sa gantry installation works. Nag-umpisa na itong hindi madaanan kahapon ika-21 ng Oktubre sa Balagtas Northbound Lane 1 at Torres Bugallion Bridge sa Valenzuela. Samantala nakatakda namang isara ang Mapulang Lupa southbound area sa ika-23 ng Oktubre. Kamakailan ay nag-organisa ng job fair ang Bureau of Corrections o Bucor sa mga dating Persons Deprived of Liberty o PDLs bilang paghahanda nila sa kanilang pagbabalik sa pamayanan. Para sa detalye, tunghayan ng ulat mula kay Jade Buhoy. Nagsagawa ang Bureau of Corrections o Bucor ng isang job fair para sa mga dating Persons Deprived of Liberty o PDL sa pakikipagtulungan ng BP1 Foods Incorporated. Ang nasabing job fair ay ginanap noong ika-21 ng Oktubre sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City.
kung saan layunin ng nasabing job fair na bigyan ng pagkakataon ang mga dating PDL na makahanap ng trabaho at makapagbagong buhay. Bilang bahagi nito, 7 dating PDL ang sumailalim sa panayam na isinagawa ng korporasyon. Ayon naman sa korporasyon, kaaya-aya ang kakayahan ng mga aplikante at nangakong sosuportahan ang kanilang pag-udlad. Bahagi naman ng Bucor, ang proyekto ay naglalayong magbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga dating PDL at matulungan silang muling makapag-ambag sa lipunan. Kanila pang nilinaw na buo ang kanilang suporta sa mga inisyatibong makakatulong sa rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga dating PDL sa pamayanan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Babala po sa publiko, nag-abiso ang Bureau of Customs o BOC sa publiko tungkol sa mga peking Facebook account na nagpapanggap na opisyal ng ahensya para makapanloko. Ang mga peking account ay hinihinga ng pera para sa mga serbisyo kaugnay sa customs na mariing kinokondena ng BOC. Ayon sa ahensya, walang personal na Facebook account ang commissioner at hindi sila tumatanggap ng bayad sa pamamagitan ng social media. Samantala, kamakailan ay nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang 2 individual mula sa insidente ng pagtaob ng bangka sa lugar ng Basilan. Para sa buong kaganapan, yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. 2 residente ng Isabela City, Basilan ang matagumpay na nasagip ng Coast Guard Station Isabela matapos tumaob ang kanilang bangka malapit sa Lampinigan Island. Kasunod dito, agad na nagpadala ng response team ang Coast Guard matapos matanggap ang ulat mula kay Pata Jainal tungkol sa insidente. Sa kanilang pagdating, nakita ng Coast Guard ang puting motor bangka na tumaob dahil sa malakas na hangin at malalaking alon. Bilang pagtugon, nasagip ang mga biktima na sina Junaid Maliki at Badar Maliki, parehong residente ng Barangay Lampinigan. Base sa pahayag ng mga biktima, sakay ng bangka ang 30 galon ng tubig na dadalhin sana sa Lampinigan Island. Ayon sa ahensya, matagumpay na hinila ng rescue team ang bangka patungo sa dalampasigan ng Barangay Riverside. Samantala, ang mga nasagip ay dinala sa CDRRMO Isabela para sa health assessment at siguraduhin kung sila ay nasa mabuting kalagayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, higit 3,000 pasahero stranded sa Pantalan dahil sa bagyong Christine. PCG naka-heightened alert sa nalalapit na undas. Dating Pangulong Duterte di nakadalo sa pagdinig sa Kamara ngayong araw. Kooperasyon sa investigasyon sa drug war, aasahan. Department of Justice pinag-aaralan ang posibleng paglabag ng pahayag ni BP Sara sa pamilyang Marcos. Bucor nagsagawa ng job fair para sa mga nakalayang PDLs ng Muntinlupa. PCG nasagip ang 2 lalaki mula sa tumaob na bangka sa Basilan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.